Una sa lahat, dayuhang vlogger ng gulo at ng bastos ng mga Pilipino sa BGC sa Taguig. Pati mga naglalakad lang sa kalsada, binwisit. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Ang pasaway na vlogger, hawak na ngayon ng Bureau of Immigration. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Maaga ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Babala ng China sa Pilipinas, huwag makisawsaw sa uminit na tensyon sa Taiwan. Habang halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing nakapalibot sa Taiwan. Mga modernong fighter jet pinayagan na ng Amerika na maibenta sa Pilipinas. Search and rescue sa mga nadaganan ng guho matapos lindulin ng Myanmar, puspusan pa rin. Ang death toll higit 2,700 na. Samot-saring baril nasamsam sa 3 bahay sa Muntinlupa, 12 Chinese, timbog. Rider at taxi driver na nagkagitgitan sa kalsada nagsuntukan. At sa pabangang Pampag-Good Night, tinaguri ang Mount Kamuning, inakyat ng mga hiker na todo porma pa. Labindalawang Chinese na umunoy kahina-hinala ang inresto sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa City. Samot-saring mga armas ang nabisto sa kanila. Tinitignan din ng mga otoridad kung konektado sila sa mga krimeng may kinalaman sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NCR ang 3 bahay sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa City. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto. Ilan sa mga ito, pahirapang buksan ang pintuan. Sinubukan ding pumalag ng ilang sospek. 12 Chinese ang inaresto. Base sa investigasyon, nakatanggap ng report ang NBI sa umano'y kahina-hinalang kinikilos ng mga Chinese. There was an instance also as again reported by the barangay chairman that they have smelled something like marijuana before we started to conduct the background investigation. Nakumpiska sa mga Chinese ang mga baril, bala, taser guns, posas, bulletproof vests, toy grenade at mga ID. Inaalam pa kung saan nila nakuha ang mga baril. Tinitignan din kung konektado sila sa Pogo at mga insidente ng pamamaril sa mga Chinese. We are checking with our counterparts on the other firearms, whether these firearms have been declared lost, stolen, smuggled. We are submitting this for forensic laboratory examination, and we are checking with our counterparts on the previous operations involving Pogo. Sinubukan naming makapanayam ang mga nahuling Chinese pero hindi na sila nagsalita. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at resisting arrest. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para alamin kung lehitimo ang pananatili nila dito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tiniyak ng palasyo na handa ang gobyernong rumisponde sakaling kailangang ilika sa mga Pilipino sa Taiwan. Sa gitna po ito ng military drills ng China malapit sa Taiwan kung saan nagpakawala pa sila ng mga live rockets. Habang ang Philippine Coast Guard naman may binabantayang namang Chinese research vessel malapit sa Palawan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. 5、4、3 Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon.
Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Unang na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Tinataboy na raw ng PCG ang research vessel. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. So, walang response, sir, yung vessel? As of this time, they are not responding to the response to Philippines. Noong Pebrero nang maispatan din ang isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi pa rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay po niyan, nagbabala ang China sa Pilipinas na huwag makisawsaw sa uminit na tensyon sa Taiwan. Ang makahulugang pahayag ng Chinese Foreign Ministry, ang mga naglalaro raw ng apoy ay masusunog. Patutsara yan sa Pilipinas matapos sabihin ng Armed Forces of the Philippines na kailangan nating maghanda dahil posible tayong madamay sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Paalala ng Beijing sa Pilipinas, huwag nang magkomento sa issue. Inaprobahan na ng Amerika ang pagbebenta ng F-16 multi-role fighter jet sa Pilipinas. Sa pahayag ng U.S. Defense Security Cooperation Agency, pinayagan ng U.S. State Department ang posibleng pagbenta ng 20 units ng F-16 jet sa halagang $5.58 billion o katumbas ng higit 31 trillion pesos. Mapaiigting daw nito ang kakayahan ng Philippine Air Force na magsagawa ng air support mission at tablahin ang air defense ng kalaban. Ayon naman sa ating Department of National Defense, wala pa silang natatanggap na official notice mula sa Amerika tungkol sa inaprobahang pagbenta ng F-16 units. Tumanggi rin munang magkomento ang Philippine Air Force tungkol dito. May babala naman ng China sa posibleng pagbenta ng F-16 jets sa ating bansa. Dapat daw, hindi maging target ng defense cooperation ng Pilipinas at ng ibang bansa ang anumang third party. Hindi rin daw dapat ito makaapekto sa kapayapaan sa rehiyon o magpalala sa tensyon. Hindi pa rin natatagpuan ang 4 na Pilipinang nawawala kasunod po ng pagguho ng kanilang condominium sa Lindol sa Myanmar. Habang dumating na ang ikalawang batch ng humanitarian contingent mula sa Pilipinas para tumulong sa search and rescue. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Makalipas ang 100 oras o mahigit 4 na araw, natunton ang lalaking natrap sa gumuhong hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Maingat siyang inilabas sa butas na yan, saka isinakay sa stretcher. Sa Mandalay naman, nagtulong-tulong ang mga residente na sagipin ng estudyanteng yan. Natabunan ng gumuhong paaralan ang kanyang katawan, bagamat nakalabas pa naman ang ulo. Nailigtas siya. Sama-sama namang ibinaba ng mga rescuer ang dalagitang yan mula sa gumuhong apartment building. 6 naman ang nasagip sa nag-collapse na The Great Wall Hotel. Ganitong eksena mula nang yanigin ng magnitude 7.7 ang Myanmar noong Biyernes. Puspusan ng mga rescuer, lalo't marami pa rin ang posibleng natabunan ng mga gusaling pinabagsak na lindol.
Hindi alam kung ilan pa ang hinahanap. Pero kabilang pa rin sa nawawala ang 4 na OFW sa nag-collapse na Sky Villa condominium. Nasa Myanmar na rin ang second batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng 47 personnel. Para naman sa mga Pilipinong nasa Myanmar na kailangan ng tulong, nasa inyong screen ang emergency contact number na maaaring tawagan. Ayon sa Junta Chief ng Myanmar, mahigit 2,700 na ang nasawi. Sa Bangkok, Thailand naman, maraming na-detect ang scanner mula sa gumuhong ginagawang gusali. Yun nga lang, wala na itong vital signs. Sa huling tala, 21 ang nasawi. Mahigit 70 naman ang patuloy na hinahanap. Karamihan dyan ay mga construction worker. Iniimbestigahan naman na ang umano'y substandard na mga material na ginamit sa gumuhong ginagawang gusali. Parehong bansa ang nasa ilalim pa rin ng state of emergency. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mas nakapag-bonding daw sina Vice President Sara Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Dahil dyan, nagpapasalamat ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty at nanay nitong si Hanilet Avancenia. Ito ang unang beses na magkakasamang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. We have a relationship now, a father-daughter relationships. Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. And he laughed, Kit, diba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. As I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines? Yes. And everyone wants him back to go home to the Philippines. Ngayong araw ang deadline sa ICC Registry para maghain ng obserbasyon kaugnay sa aplikasyon ng mga biktima na lumahok sa pagdinig ng kaso. Dapat itong sagutin ng prosekusyon at depensa bago mag-April 11. Tumanggi na ang pamilya Duterte na magbigay ng anumang pahayag sa usaping legal. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng usapan ng kanilang kampo na tanging mga abogado na lamang ang kakausap kay dating Pangulong Duterte patungkol sa tinatakbo ng kaso nito. Masaya naman daw si dating Pangulong Duterte nang malaman ng ginagawang pagtitipon ng mga taga-suporta. He just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world. That's what he repeatedly says. So he wants the Filipino people to know that he did it for his country. He did it. Kasabay nito, pinakikilos na rin daw ni VP Sara ang kanyang opisina para tulungan ang mga Pilipinong nakulong sa Qatar matapos mag-rally ng walang permit nung kaarawan ng ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 80% ready na raw ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa gitna niyan, tila kampante lamang ang bise sa kabila ng mga lumutang na bagong kahina-hinalang pangalan na tumanggap di umano ng confidential funds. Nasa frontline na balitang yan si Marilyn Enriquez. Tinawag na guni-guni ni Vice President Sara Duterte ang mga kahina-hinalang bagong pangalang lumabas na nakatanggap ng confidential funds niya. So, yun ang mga paniniwala nila. So, pabiyaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Kasama ang issue sa confi funds ng bise sa articles of impeachment. Sa kabila ng tila pagkikibit-balikat ng bise, puspusan ang paghahanda ng House prosecutors sa impeachment trial. We are in the thick of preparations. We are 80% ready. We're just preparing and anticipating what the possible defenses would be by the Defense Counsel.
Hahawakan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang Article 1 ng impeachment complaint na tungkol sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ngayong linggo, magkakaroon ulit ng pulong ang House prosecutors. Ayon kay Defensor, hindi kailangang personal na dumalo ni VP Sara sa impeachment trial. Pwede raw siyang katawanin ng kanyang mga abogado. The trial can proceed kahit wala siya. But remember, her personal appearance would say a lot kasi ang gusto lang naman marinig ng mga taong bayan is paano mo ginastos yung pera ng confidential and intelligence funds. And a straight answer from her would answer all the questions. Nasa the Netherlands pa rin si VP Sara para asikasuhin ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Defensor, pagkatapos ng midterm elections o pagpasok ng 20th Congress, pag-uusapan ng prosecution team ang mga kongresistang posibleng tumulong sa panel. Ilan sa mga may kasanayan na sa impeachment ay sina dating Marikina Representative Miro Kimbo at si dating Deputy Speaker Erin Tanyada. Kapwa sila tumatakbo para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon kay Kimbo, prioridad muna niya ang kampanya. Para mahirap mangarap at this point in time kung hindi muna manalo eh. So ako dun muna sa panalo. But of course, kung ano ang pinakamagandang trabaho na akma sa akin ay gagawin ko. Kung ano tingin ng aking mga kasama. Kung ang Kamara puspusan ng paghahanda, ang Senado naninindigan pa rin na sa Hulyo o pagkatapos pa ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sumalang na sa ika-4 na oral argument sa pagsasauli ng sobrang pondo ng PhilHealth. Ayon sa Department of Finance, responsibilidad ng gobyerno na gamitin ang anumang natutulog na pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong mahistrado ng Korte Suprema ang nagbahagi ng kanyang karanasan ng gamitin ng PhilHealth benefits matapos maospital at operahan sa baga dahil sa cancer. Kwento ni Associate Justice Joseph Lopez, hindi man lang umabot sa 10% ang sinagot ng PhilHealth sa kanyang bill na umabot ng 7 million pesos. My bill runs up to almost 7 million pesos. And would you know how much of it was covered by PhilHealth? I am pretty sure, Your Honor, it is not more than 10%. But definitely much lower than 10%. It's only 50,000. I don't know how to compute it, but I'm sure it's less than 2%. Sa ika-4 na oral arguments kaugnay ng paglilipat ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury, sinabi ng state insurer na mula 2023 hanggang 2024, tinaasan na nila ang case rate. At ngayong taon, target nila na pataasin pa ito ng 18%. Average value of case rate increases po, I think nasa 13 or 13,000 pesos o 14,000. Your Honor, PhilHealth's target for year 2024 2025, Your Honor, is 18%. Muli namang iginiit ng isa sa mga petitioner ni si Atty. Nery Colmenares na paglabag sa saligang batas. Ang utos ng Department of Finance na gamitin ang mga sobra at hindi nagagamit na pondo ng mga government-controlled corporations. Bagay na nangyari sa PhilHealth at baka raw gawin din sa ibang GOCC. It could be GSIS or SSS later. Ang mga kasamahan kong kongresista, Your Honor, wag naman yung kalusugan ng miyembro, wag naman yung pensyon ng miyembro. Kaya we are so concerned na baka pati yun ay gagalawin nila. Depensa naman ni Finance Secretary Ralph Recto, ginagawa lang nila ang kanilang responsibilidad na gamitin ang mga pondong anyay natutulog para mapakinabangan ng gobyerno. It is our duty to put every peso to work for the people. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit, hahayaan na lang. Every idle peso is a disservice to every Filipino. Hindi lamang po ang PhilHealth ang nag-iisang GOCC na aming inutusang magbalik ng sobrang pondo. Tinignan po ng DOF ang lahat ng mga natutulog na pera ng lahat ng GOCCs. Pero buwelta ni Colmenares, hindi dapat lumabag sa batas ang fiscal responsibility ng DOF. Posibleng tapusin na ng SC ang oral arguments bago matapos ang linggong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Pinagbibitiw ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology ang mga incumbent undersecretaries, assistant secretaries at directors ng ahensya. Sa memorandum order ni DICT Secretary Henry Roel Aguda, pinasusumitin niya ng unqualified courtesy resignation sa mga nasa naturang posisyon. Binigyan ito ng deadline na April 4 o hanggang Biyernes. Layunin daw nitong mabigyan ng kalayaan ng bagong kalihim na mapamunuan ang DICT. Showbiz Tonight na tayo. Inilabas na ng P-pop boy group na GAT ang kanilang official music video ng Daling Dale. Talaga namang daling-dale ang kanilang dance moves. Isa yan sa original soundtrack ng Viva One series na ang mutya ng Section E na pinagbibidahan ni na Andres Mulak at Ashtin Olviga. Nauna namang pinauso ang kanta ng pop duo na MMJ. Marami na rin ang kumasa sa Daling-Daling Dance Challenge dahil na rin sa popularity ng rom-com series. Queer and proud. Sa bago niyang kanta na Creme Brulee ang American Idol runner-up na si David Archuleta. Nasa frontline ng balitang niya si News 5 digital producer Von Belinario. Talagang layag kung layag niyang ibinabandera ni David Archuleta ang kanyang gender identity sa pamamagitan ng musika. Sa kanyang latest single na Creme Brulee, patuloy na ibinibida ng American Idol runner-up ang pagiging queer na ayon sa kanya ay mahalagang aspeto kung sino na siya ngayon bilang artist. It's important to show the representation and to show that, hey, there may be some pushback from some people, but there are people out there who will love and accept and also learn to love you and learn to accept you by you showing who you are. Malaking bagay rin sa bago niyang awitin ang bilingual lyrics na merong English at Spanish dahil pagbibigay pugay raw ito sa kanyang lahi. I wanted to show, since I'm showing more of myself, might as well show the Latin side of me too. And I feel like I feel sexier when I speak in Spanish. And when I get in touch with the Latin side, there's that Latin flame that comes on. Last year nang huling mag-concert sa bansa si David at excited siya na sana'y makabalik ulit. Nananatili ring kapatid at heart si David na dating napanood sa teleseryeng Nandito Ako. Malapit nang ilabas ni David ang bago niyang EP o extended play na dapat daw abangan ng kanyang fans. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Dapat nyo ring abangan ang may init ko pang chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, rider at taxi driver nagsuntukan sa kalsada sa Cebu. News 5 exclusive, Lola natagpo ang nakahandusay sa bakanteng lote at basang-basa sa ulan sa Tarlac. American author na kapangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte, pinutakte ng mga mensahe sa kanyang social media accounts. At Chris Aquino, ipinakita ang kasalukuyang kondisyon dahil sa nararanasang matinding lupus. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinabunutan, sinuntok at sinipa ang babaeng 14 anyos na yan sa Talisay, Cebu. Sa isang punto, sinubukan pa siyang hubaran pero naawat din sila. Pare-pareho silang menor de edad. Nagalit daw ang mga nanakit dahil ipinagkakalat umano ng biktima na bayarang babae sila. Sabi naman ng biktima, wala siyang sinabing ganyan. Isinailalim sila sa case conference at intervention.
Sa suntukan napunta ang gitgita ng isang rider at isang taxi driver sa Talisay City sa Cebu. Napikon daw ang rider nang i-dirty finger siya ng tsuper. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Inaawat ng mga naka-green na enforcer ang dalawang motoristang yan sa Talisay City, Cebu. Maya-maya, bigla na lang sinuntok ng nakapulang rider na si Jason Vizcara ang nakatalikod na taxi driver na si Marvin Bunsukan. Gumanti naman si Bunsukan, dito na tuluyan nagpambuno ang dalawa. Dahil sa gulo, bumigat ang traffic at naabala ang ibang motorista. Ang gulong yan, nag-ugat daw sa gitgitan. Yung motor gumit-git. Git-git ng git-git niya. Hinayaan na lang niya. Kaya doon sa unahan, tumabi siya para mag-usap sila. Sabi niya, yung driver daw ng motor, nagalit. Doon po nagsimula. Ayon pa sa mga pulis, hindi nagbigay ang taxi driver sa motorsiklo nang lumiko ito sa highway. The motorcycle thought na he gave a signal para pagbigyan siya for the passage, and then hindi siguro nakita nung taxi, mataas na yung ano nila, yung init na yung mga ulo. Kaya nagkaroon ng road rage. Ikinagalit pa raw ng rider nang mag-dirty finger umano at magmura ang taxi driver. Dito na sila naghabulan hanggang sa umabot sa gasolinahan. Nasugatan ang rider sa noo. Pinuntahan ko siya kasi pag nakita ko yung kamay niya, ako pagalit talaga ako. Yun, doon nagsimula. Aminado naman siyang nadala siya ng matinding emosyon. Lumabas siya, sobrang galit. Suntukan kami. Matapang rin yung taong yun. Tapos mainit yung ulo namin dalawa. Talagang sumabog. Sa totoo lang, may malaki din akong kasalanan doon sa aming dalawa. Kasi nagalit talaga ako. Tapos ako yung parang pinirsa ko siya na lumabas. Parehas silang dinala sa presinto hanggang sa nauwi ito sa arigluhan. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng taxi driver. Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5 Visayas. Pagtatama po ang $5.58 billion na halaga ng fighter jets na posibleng ibenta ng Amerika sa Pilipinas ay katumbas po ng 318 billion pesos at hindi po 31 trillion pesos. Natagpuan nag-iisa at basa sa ulan ng isang lola sa bakanting lote sa Capas, Tarlac. Naisauli naman sa kanya o naisauli naman siya sa kanyang pamilya. Pero ang isa sa mga kanak na matanda, tila minasama ang pagtulong ng mga concerned citizens. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Nakaandusay, basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig at umiiyak. Lenying matwa. Mumuran, pebrenye keni. Ganyan nadatnan ng kanyang mga kapitbahay ang 79 na taong gulang na lola sa isang bakanting lote sa Capas, Tarlac. Kwento ng mga residente, narinig nila mahinang boses ng lola sa kasagsagan ng maulang panahon kagabi. Kung hindi raw nila ito nakita kaagad, ay baka namatay na ito. Pinaliguan at binihisan nila si lola. Puting-puti na, malamig na po yung balat niya dahil basa-basa na po siya. Hindi na rin po siya masyadong makapagsalita. Binuhat po namin, sir. Tinakbo namin dyan. Tapos nung ang lakas pa ng tubig dyan, pagkatapos nito, punta tayo ng barangay. Ayon sa mga kapitbahay, madalas nag-iisa si lola sa bahay ng kanyang apo. Kadalasan ay walang pagkain at ikinukulong pa. Minsan na raw nilang sinita ang apo ni lola dahil dito. Ginukulong po. Sinasara yung pinto dito at saka doon sa kabila, sa kusina. Ba't mo ikukulong si lola? Sabi ko. Tapos sabi niya, wala, alam mo naman nagtatrabaho. Minsan po nung yung biyanan ko, pumasok dyan. Nakita niya po yung pagkain niya, panis na po. Maaari raw na lumabas ng bahay si lola para humingi ng pagkain. Pero sa hina ng katawan nito, posibleng natumba at hindi na nakatayo pa kaya inabutan na ng ulan. Agad dinala sa barangay si lola para ibalik sa kanyang kamag-anak. Kwento ng kaanak, napansin naman nilang nawawala si lola sa loob ng bahay. Hinanap naman daw nila ito sa bakuran ng bahay pero hindi raw nila nakita. Pero pinagtataka raw ng barangay kung bakit hindi nagpa-blatter ang mga kaanak ni lola at hindi rin nagtanong sa mga kapitbahay kung interesado silang mahanap ito. Sabi daw, inanap naman daw. Kasi maghapon daw silang wala, nagtatrabaho. Sabi ko nga sa kanya, ipananagutan kayo, ako pinapabayaan nyo yung matanda.
Muling binalikan ng barangay ang kamag-anak ni Lola para kamustahin ito matapos ibalik sa kanila. Pero galit na sinulubong sila ng babaeng kaanak nito na bago raw bantay ni Lola. Bakit paano kung karapatan nyo? Ha? Alam nyo yung ginawa nila, pinagkakitaan nila yung matanda. Hindi nila dinala dito. Imbis na magmalasakit sila, ginawa nila, pinagkakitain nila, binidyo nila yung matanda. Tumanggi rin silang ipakita si Lola na nasa loob na raw muli ng bahay. Hindi po yan pinalabas, tumakas po yan. Nakakatakas po yan, malakas po yan. Tinitiyak naman daw ng kamag-anak ni Lola na aalagaan nila ito. Pero patuloy na babantayan ito ng barangay official para masiguro na may kasama sa bahay si Lola. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nanindigan ng Malacanang na walang tinatago ang mga miyembro ng gabinete sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang desisyong wag na silang padaluhin sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations bukas. Ayon sa Malacanang, natanggap na ni Senadora Amy Marcos ang sulat ng palasyo na hindi sisipot ang mga opisyal. Sapat na raw ang mga ibinigay nilang impormasyon noong unang pagdinig. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Patuloy na nagpapakatatag ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa gitna ng kanyang laban sa kanyang kalusugan. Ayon kay Chris, 2 linggo na siyang nilalagnat dahil sa matinding atake ng kanyang lupus. Kita rin sa mga kuha ni Chris kung gaano na siya kapayat ngayon. Ang dinaranas na lupus flare ni Chris ay isa lang sa marami niyang autoimmune disease. Last February lang nang muli siyang masilayan ng publiko nang dumalo si Chris sa event ng isang magazine sa Makati City. Pinaaresto na ang aktor na si Archie Alemania kaugnay sa kasong isinampa ng aktres na si Rita Daniela. Kinumpirma ni Rita na may inilabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Archie. May kinalaman nito sa inihaing reklamo ng singer noong October last year na acts of lasciviousness dahil umano'y pambabastos sa kanya ng aktor. Umaasa si Rita sa agarang pag-aresto para maipagpatuloy ang pagdinig ng kaso sa korte. Pwede namang mapiyansa o magpiyansa si Archie sa halagang 36,000 pesos. Sa ngayon, wala pang pahayag ang aktor. Susunod, foreign vlogger na inireklamo dahil sa pambabasto sa ilang gwardiya at mga empleyado sa BGC Taguig, hawak na ng Bureau of Immigration. 7 talampakang sawa ng bulaga sa pintuan ng patahian sa Davao City. At American author na kapangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte, pinutakte ng mga mensahe sa kanyang social media accounts. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumulaga ang 7 talampakang sawangyan sa pintuan ng patahian sa Davao City. Nagpumiglas ang ahas sa mga rescuer at meron pang muntik matuklaw. Sa huli, nakuha rin ang sawa. Nasa pangalaga na ito ng Department of Environment and Natural Resources. Naaresto na ang dayuhang vlogger na nagvideo ng pambabastos niya sa mga gwardya at sa mga namamasyal sa BGC sa Taguig. Meron pang ang CQ na tinangkang agawan ng baril. Nasa frontline ng balita yan, si Ian Suyu. Aakalain mong isang simpleng vlog lamang yan. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, nilapitan ng isang ginang na naglalakad sa labas ng mall sa BGC, Taguig City. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay. Pero ang babae, hindi siya pinansin at dire-diretso lang na naglakad. Ang foreigner naman, may pahabol pang panglalait. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Pumasok ang lalaki sa isang mall at bigla niyang inagaw ang sombrero ng security guard saka tumakbo.
Bukod pa dyan, isa pang security guard ang kinulit ng dayuhan at nagtangkapang kunin ang baril nito. Isa namang gwardya na nasa tabing kalsada ang binastos ng vlogger. I have a very important question for you. Can I shove this up your booty? Sinakyan pa niya ang motorsiklo ng CQ. Dumaan rin siya sa isang restaurant at kinuha ang isang electric fan saka umalis. Ang lalaking yan nakilalang si Vitaly Zdorovetsky, 33 years old, isang Russian-American vlogger. Sunod-sunod ang reklamong natanggap ng Taguig City Police mula sa pamunuan ng BGC dahil sa panggugulo ng lalaki. Parang hindi po normal yung behavior nitong vlogger na to. Kasi doon pa lang po hindi magandang biro iyon eh. Kasi dapat maging aware din po, lalo na sila. Bukod sa police, syempre, yung mga guard natin na yan, syempre, sila din po yung nagme-maintain ng peace and order. So, hindi nila alam kung ano yung next na gagawin nitong vlogger na to. Kanina, nagtungo sa tanggapan ng pulisya ang mga empleyado para magreklamo. Ngunit tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sa kabuuan, 4 na CQ at isang store manager ang nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa vlogger. Kabilang dyan ang unjust vexation at theft. Nakikipagtulungan na rin daw ang mga pulis sa NBI at Bureau of Immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, hinay-hinay sa pagme-message sa Facebook. Napagkamalan kasi ng ilang Pilipino ang isang sikat na American author bilang abogado ng dating Pangulong Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Sa post ng author na si Kaufman with a double N, fina-flood daw siya ng messages sa mga Pilipino sa pagkakalang siya ang ICC lawyer ni Digong. Pareho kasi sila ng pangalan ng abogadong si Nicholas Kaufman. Pero sabi ng author, isang N lamang ang meron sa apelido ni Kaufman ng ICC. Una nang nag-post ang author noong March 21 kung saan nanawagan siya sa mga Pilipino na tigilan na ang pagme-message sa kanya. Sikat sa mga genre na horror fiction at urban fantasy ang author na si Kaufman. Habang abogadong kapangalan niya ay naging defense lawyer din ng iba pang mga malalaking personalidad gaya po ng pamilya ng Libyan dictator na si Muammar Gaddafi. Nagbahay-bahay ang mga kawani ng COMELEC para mamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. Nakalagay sa bawat VIS ang pangalan ng botante, pati kung saan at paano sila boboto. May larawan din ito ng mismong balota. Malaking bagay raw ito para sa mga first time na boboto. Target matapos ang pamahagi sa higit 68 milyong VIS bago matapos ang buwan. Ayon sa COMELEC, hindi magagaya ang VIS pero mahaharap sa election offense ang mga magtatangka nito. Tiniyak din ng poll body na walang dapat ikabahala sa pinapipirma sa mga nakatanggap na ng VIS. Yan po yung gagamitin natin para bayaran yung nagdi-distribute sapagkat hindi po sila mababayaran kung hindi at wala kaming ebidensya na sila ay talagang nagpatanggap ng Voters Information Sheet. Huling 4 na linggo na ng kapatid seryeng Lumuhod Ka sa Lupa. May malalang sepangs sina Kiko Estrada at Sid Lucero sa nalalapit na pagtatapos ng serye. Kung sa series, mortal silang magkalaban, very close naman sila nang magkita sa finale media day ng kanilang show. May upcoming project daw silang dapat abangan. Napapanood ang Lumuhod Ka sa Lupa gabi-gabi pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Abangan, kilalang footbridge sa Kamuning, Quezon City, inakyat ng mga nag-ala hikers. At N-J, napabilib ang rock legend na si Bon Jovi dahil sa cover niya ng kantang Always. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Eto na ang mga ganap sa K-pop. Unahin na natin ang bagong kanta ni EXO Dancing Machine Kai. May teaser na si Jong-in para sa music video niya na Adult Swim. Bukas na yan ilalabas. Bahagi ang kanta ng upcoming 4th mini album ni Kai na Wait on Me. Sa April 21 naman ang release niyan. At eto pa,
Pinuri naman ng American rock legend na si Bon Jovi si Enhypen member Jay dahil yan sa cover ni Jay ng kanta ni Bon Jovi na Always. Pakinggan natin yan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kinakaliwan online ng trip ng grupo ng mga hikers. Inakyat lang naman nila, Bok, ang tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. Kumpleto sa hiking gear ang grupo, meron pang dalang watawat ng Pilipinas. Inakyat nila ang footbridge sa Kamuning na binansagang Mount Kamuning dahil sa taas. Oy, ayon sa uploader, katuwaan lang ito. Entry daw nila yan sa April Fool's Day. Nagawa na rin daw nila ito noong 2019 pero inulit nila ng mas maraming kasama. Di pa na tuwa sa isa, dinalawa pa. Parang init ng suit nila, no? Oo nga eh. Gusto mo yung naka-full battle gear? Oo nga, sir. Ganun kataas, sir. Para kinailangan ng gear. Sir, support ka namin. Gusto mo rin sumukan yan. Mauna ka, susunod ako sa'yo. Hindi, kami gears ka, sir, di ba? Ano? Kompleto ka. Ay, nako. Hagikik niya. Pwede tayong maagang umuwi kung mag-extra Oo ka na nga. eh. Kasi Oo nga. maaga tayo nagsimula. Dali kasi gulo yun. Para may entry ka, sir. Kaya sayang yung gamit mo sa bahay. Oo nga. Sabi mo, bundok-bundok. Wala kang sports, bundok-bundok Gusto mo yun, sir, di ba? Mag-goodbye na nga tayo. Yan po ang 45 dito pag-iman ko ng headlines. Hirap sa'yo pag nako-corner ka eh. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Ed Lingao. Magandang gabi.